Balikan. Nakatutok na po ang buong puwersa ng GMA Integrated News sa mga pinakasariwang balita sa bisperas ng traslasyon ng itim na Nazareno. Mula naman dito sa Quirino Grandstand, live kong ihahatid ang sitwasyon ng mga deboto sa isinasagawang pahalik dito. At dito nga sa Quirino Grandstand, unti-unti na muling dumarami yung nakapila para dito nga sa pahilik sa itim na Nazareno. Kanina umaga ay medyo nawala na yung pila, bagamat marami na yung grupo-grupong nagdadatingan. Sa haba ng inilatag na pila ng mga organizer ng pahalik, ma-accommodate pa yung malaking bulto ng mga deboto na magtutungo rito para nga sa pahalik. Isa sa mga dinatnan natin dito yung grupo ng mga bikers mula sa Loreto sa Sampaloc, Maynila. Halos lahat sa kanila mga retirado na kaya araw-araw halos nagbabike sila. At ngayong pahalik 2024, sinadya raw nilang magtungo dito sa Quirino Grandstand ng maaga para maiwasan ang inaasahang bulto ng mga deboto mamayang hapon. Isa sa kanilang pinaka-senior na miyembro, si Lolo Leandro, na pinanatili ang magandang kalusugan sa pamamagitan ng pagbabike at pagiging deboto ng Poong Itim na Nazareno. Deboto rin po ba kayo? Bata pa ako noon eh. Halos 13 pa lang siguro ako, 15. Nung buhay pa tatay ko. Ilang taon na ho kayo ngayon? 73. Wow. Kaya tuwing Nazareno, sumasama ako dyan. Minsan parada muna, tas prosesyon. Meron kasi kami Nazareno sa Loreto. Sa edad na 73 po, mukhang malusog pa. Wala pang mga... Oo, wala pang dinaramdaman sakit. Pero kahit pa paano, nagpapatingin din. Maraming deboto ng Itim na Nazareno ang piniling manatili na rito sa Quirino Grandstand hanggang sa traslasyon bukas. Balitang hatid ni Nico Wahe. Kanya-kanyang latag, kanya-kanyang pwesto. Ganyan namin inabutan ng maraming deboto ng Poong Itim na Nazareno na piniling manatili at dito na matulog sa mga bangketa malapit sa Quirino Grandstand. Dito na raw sila maghihintay hanggang idaos ang traslasyon bukas. Si Marby, bit-bit ang buong pamilya. Tatay, nanay, asawa at anak. Ganyan daw nila kamahal ang Itim na Nazareno. Taon-taon po talaga, umaga po talaga, napapaaga po talaga kami pagpunta dito, sir. Kasi nga po, gusto namin na mapahaba yung stay namin dito kasi dito po kami masaya eh. Maliit na bagay raw ito sa daming kahilingan nila ang tinupad ng Nazareno. Yung mama ko po kasi, dati po, sobrang payat niya. Tapos hinihiling ko po sa kanya na sana gumaling siya kasi nga po may diabetes po siya. Ngayon po, naging okay naman po yung mama ko, tumaba na po siya. Hiling din niya ngayon ang paggaling ng tatay niya na may kondisyon sa prostate. Dati-rati hanggang wish lang daw si Marby na makasama ang buong pamilya sa pamamanata sa Nazareno. Pero ngayon, heto at natupad na. Namamagitan po talaga si Nazareno sa amin po. Tsaka yung maayos po namin pagsasama. Hanggang kailan mo siya balak samahan? Hanggang dulo po. Tuloy-tuloy naman ang dagsa ng mga deboto para sa pahalik. Pero kagabi hanggang kanina madaling araw, tanging paghawak at pagpunas lang ng tela ang pinapayagan at bawal ang paghalik para masigurong ligtas pa rin mula sa COVID-19. Isa sa mga pumila sa papugay ay si Jason. Bitbit niya ang 10 puting tuwalya na ipinunas niya sa poon. Ganito po karami to kasi unang-una sa lahat, ito rin po yung number ng tao na nakatulong sa amin. Ayon kay Jason, 12 taon siyang naghintay para matupad ang kanyang hiling. Hiningi namin kay Nazareno yung pag-guide sa career namin. So recently, November 2023, nakapasa kami sa board exams after 12 years na pag-aantay. 12 years bago kami naging nurse and hopefully career change in the future. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga deboto ngayong araw, todo ang paghahanda ng emergency services na nakapwesto sa harap ng Quirino Grandstand para sa anumang emergency. Isa lang itong MMDA sa mga emergency services na nandito ngayon sa Quirino Grandstand. Nakaabang dito gamit yung kanilang mga bagong mga wheelchair. Nag-aabang sila rito para sa anumang mga emergency. Nandito tayo ngayon, makakausap natin si Sir Edward, ang head ng road emergency ng MMDA. Kumusta po ngayon? Ano po yung mga cases na natugunan nyo so far?
Good morning po. Actually, sa ngayon po, meron na ho kami 21 medical cases lang at saka 5 trauma case. Yung medical case naman po natin is more on nagpapa-BP check-up. Ito yung mga ibang nahihilo pag during pila sa pahalik. Tapos yung trauma case namin, ito yung mga natusok yung kanilang paa ng stick habang pumipila dito sa pahalik natin. Tapos yung iba naman, nadapa sa labas pero dito pa rin dinadala sa first aid station natin. Ano po in-expect nyo habang nagpo-progress itong araw? Mainit na mamaya. Sana nga ganito lang yung natin, yung estado ng weather natin kasi medyo nakikisama naman pero in-expect natin hanggang mamayang hapon po, hanggang maggabi, dadami po ito. Ano pong bilin nyo sa mga papunta pa lang dito? Para dun po sa mga nagnanais pumunta dito, lalo na sa mga nagtitake ng maintenance, sana sa bahay pa lang nakainom na sila ng mga gamot nila para bago sila magpila, siguradong hindi sila gugutumin, mahihilo. Tapos be sure na wag na lang sana magsama ng mga may karamdaman. Yung mga PWD natin, sana magdasal na lang sa mga bahay. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.